Hindi na nakatiis ang congressman na tinanggalan po ng ayuda para sa kanyang distrito dahil dito ay sumugod siya mismo sa pagdinig ng Senado para isumbong ang DSWD. Narito ang balita ni Troy Gomez. Dumulog na sa Senado ang congressman ng Zamboanga City na tinanggalan ng ayuda ng DSWD. Ayon naman sa ilang senador, ito ay malino na pamumulitika, lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Trending kamakailan sa social media ang pagluhod ng isang congressman sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City. Ayon kay Congressman Kimir Olaso, last minute kasi ay pinahinto ng DSWD ang payout o ang ayuda sa kanilang distrito. Isang maimpluwensyang tao ang nagpahinto matapos niyang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkamayor sa kanilang lugar. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sa pagdinig ng Senado sa 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Congressman Olaso ang pondo sa sobra 12,000 payout beneficiaries ay mula sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. 3 linggo bago ang scheduled payout ay nakahanda na ang pamamahagi, ngunit bigla na lang nakansela matapos maghain ng kanyang kandidatura. Sa Zamboanga City, bukod kay Congressman Olaso, ay tatakbo rin bilang mayor si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Nung nagpay lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Sa panig naman ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang pondo ang congressman para sa ayuda. Madam Chair, again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. Palusot rin ni Gatchalian na kailangan din ma-verify ang mga beneficiaries kung kaya't kailangan pa ng mas mahabang panahon. Pero para kay Senador Bongo, tila namimili ang DSWD nang binibigyan nila ng ayuda. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa pag-identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito? At na-hold nga, ika nga. I am sure, hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga. Mas marami pa pong lugar kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries. Sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na siya nag-preside ng nasabing pagdinig na hindi ito ang unang pagkakataon na ito ay nangyari. Hindi, alam naman natin na hindi lang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami ring nahinto ng payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kesa sa amin. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. At sa kaugnay pa rin pong balita, kinontra po ng Office of the Vice President ang pahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na natutugunan ang lahat ng referral mula sa kanilang tanggapan. Paglilinaw ni OVP Director Norman Baloro, may mga humihingi ng tulong sa kanila at nire-refer sa DSWD, ngunit hindi naaabutan ng assistance. Halimbawa na dito ang isang grupo ng mga individual na nangangailangan ng tulong dahil sa epektong dulot ng African Swine Fever o ASF sa kanilang mga alagang baboy. Tinanggihan ito ng DSWD at sinabing hindi sila maaring magsagawa ng mass payout. Ngunit kung mapapansin ayon sa OVP,
nagagawa naman nila ito sa ibang lugar kasama ang ilang mga politiko. Sa mga satellite office pa nga ng OVP, may libu-libong pending applications rin para sa Assistance for Individuals in Crisis Situations o AICS program ng DSWD, subalit hindi pa rin ito nabibigyan ng tulong. Samantala, nakiisa po ang Office of the Vice President of OVP sa isinagawang coastal cleanup na pinangunahan ng Philippine Coast Guard Auxiliary 109th Squadron sa Binangonan Port, Pritil Wharf, Binangonan, Rizal nitong October 5. Kasamang naglinis ng mga basura ang mga tauhan ng Disaster Operations Center sa coastal area po ng Barangay Libis, Binangonan, Rizal upang makatulong na mabawasan ang mga basura na bumabara sa mga daluyan po ng tubig na nagiging sanhi ng pagbaha. Ang hakbang na ito ay bahagi ng social responsibility na tanggapan at pagsusulong sa pangangalaga ng kapaligiran upang tumugon sa hamon ng climate change. Ang Office of the Vice President naman ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga Filipino commuter na patuloy pong tumatangkilik sa OVP Libreng Sakay. Mula nang inilunsad ang programa noong 2022, 8 mga buses na ang available sa Luzon, Visayas at Mindanao. 5 sa Metro Manila na may rutang Commonwealth Quiapo, northbound, southbound EDSA at PTEX Naik. 1 sa Bacolod, 1 sa Cebu, 1 sa Davao. Patuloy ang OVP sa pagbibigay ng ligtas, accessible at libreng serbisyo sa lahat po ng mga Filipino commuters. Samantala, hindi naging madali ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto ang hangad nito para sa tunay at maayos na pamamahala sa Pasig City. Pero sabi niya, sa mga nakalipas na taon ay marami ng mapag-o na pagtagumpayan ng lokal na pamahalaan. May sagot naman ito o si Mayor Soto sa alok na Peace Covenant ng kanyang katunggali sa pagkaalkalde sa Pasig City na si Sara Diskaya. Naritong balita ni Jason Rubrico. The quest for good governance will always be difficult, pero napakarami na po nating napagtatagumpayan dito sa ating mahal na lungsod. Yan ang pinagmamalaki ni Pasig Mayor Vico Soto sa kanyang ika-6 na State of the City Address o SOCA na aniya ay hindi naging madali ang mga pagbabagong nais niyang gawin para sa Pasig, ngunit unti-unti niya itong naisakatuparan sa nakalipas na panahon. Ito na ang ikalawang termino ni Soto bilang alkalde kung saan ang kanyang mga programa ay nakasentro sa maayos at tunay na pamamahala at pagsugpo sa korupsyon. Hindi po superficial ang gusto nating gawin. Hindi po pagpapapogi lamang, hindi mababaw lamang, kundi tunay, kundi makabuluhan na pagbabago, tunay na paglaban sa korupsyon, tunay na magpapakilala ng mga institusyon para sa mabuting pamahalaan. Isa sa mga ipinagmamalaki ng alkalde ay ang mga nagawa nilang reforma sa procurement process ng lokal ng pamahalaan. Dahil sa mga reforma, pagbabago na pinakilala natin sa procurement, talagang napakalaki ng natitipid natin. Yung natitipid natin na dating napupunta sa SOP ay more than 1 billion pesos per year. Kaya palaki ng palaki yung pondo natin. Dahil sa laki ng pondo na kanilang natitipid ani Soto ay walang anumang programa o proyekto sa lungsod ang maaapektuhan o binawasan ng pondo dahil sa pagtatayo ng kanilang bagong City Hall. Ibinida rin ng alkalde na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pasig, mas marami na ngayon ang bilang ng mga regular na empleyado ng LGU kumpara sa mga contractual worker. Sa ganitong paraan aniya ay nailalayo ang mga kawani ng LGU sa politika. Nilalayo natin ang ating human resources, ang ating mga kawani o empleyado, nilalayo po natin sila mula sa politika. Trabaho lang dapat ang iniisip nila. Hindi yung every 3 years ay kakabahan sila. Nako, kailangan ito yung manalo, kundi baka mawalan ako ng trabaho. Sa kabila ng mga programa at mga proyektong ipinatupad, ipinaalala ni Soto sa mga Pasigenyo na napagtagumpayan ang mga ito dahil sa pagkakaisa ng lahat ng mga taga-Pasig. Gusto natin lumit ng mayor. Gusto natin na hindi tayo laging nakatingin sa mga taong nasa pwesto. Pera naman natin to lahat eh. Atin po ito. Pag may accomplishment ako, accomplishment nyo rin yun.
Matatandaan na noong 2019 na ipasa ang anti-EPAL ordinance sa Pasig. Muling tatakbo sa pagkaalkalde si Mayor Vico Soto sa Pasig City at inaasahan na kanyang makakatunggali sa 2025 local elections ang may bahay ng may-ari ng St. Gerard Construction na si mayoralty aspirant Sara Diskaya. Sa isang press conference, isang peace covenant ang alok ni Diskaya kay Soto para tigilan na aniya ang mga paninirang puri at mga walang batayang akusasyon laban sa kanya. Peace covenant talaga ang COMELEC every 3 years. So there's no need for politicians to arrange their own